Kumusta? Magandang araw sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat at sa lahat kong mga subscriber, may love shout out at maraming salamat sa patuloy yung pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So ngayon, June 10, mag-update po tayo sa ating 5 days old na ampalaya, kung saan mga ka-farmers ay paniligan na natin ng isang bisis ng fertilizer. So tala, samahan nyo ako para ipapasilip ko po sa inyo. So update po tayo sa lagay ng panahon dito mga ka-farmers. Mulang nakapagtanim tayo, inuulan, pagkatapos din 5 days na walang ulan, kaya tuyo na uli ang lupa. So ngayon, tingnan nyo po ang mga ginagawa sa mga tauhan ko at ang update sa ating ampalaya na 5 days. So yan mga ka-farmers, nagpapahuli po tayo kasi may ilang puno pong pinuputol ng pisting insektong parang tupaklong So may mga naputol, kaya pinapapalitan po natin. Ayan po sila mga ka-farmers, hinuhilipan po nila ang mga naputol. Ayan, patapos na po sila. Okay, so dalhin nyo ang seedling tray, huwag nyong iwan dyan. So may nagdala ng tubig para mabuhusan ng tubig yung pang nila. Okay, dalawa daw ang natira sa kanilang hinuhuli. Ayan na po mga ka-farmers, ang ating ampalaya. Yan, idilig nyo sirang tubig para hindi uminit. Yan ang sa gilid natin ng ating pinapagawang irigasyon. So dinidiligan natin to ng palagi ng tubig para makasurvive sa init mga ka-farmers, So ito na ang kalagayan at ang sitwasyon sa ating ampalaya, kung saan may bagong talbos na, kasi 5 days na po siya ngayon. Ayan. So ito ang ating unang update sa ating ampalaya, kung saan isang business na po itong nating napaniligan ng fertilizer. So maganda na pong tingnan mga ka-farmers, kahit mag-aalas 11 na po ng tanghali ang ating panahon. Ayan. So parang sa tingin ko may ulan na paparating, kasi may nakita tayong makakapal na clouds o ulap sa kalangitan. Baka mamaya may ulan na naman yan. So ngayon mahangin, hanging habagat. So yun lang po siguro mga kapwa ko ka-farmers ang may share at may bahagi ko po sa inyo. So ayan, doon banda tapos na natin na pag Taylor ang tataniman natin ng talong, pero daanan pa namin ng isang bisis bago natin i-bed. At saka din po ganun din sa ating tataniman ng kamatis, dadaanan uli ng isang bisis bago i-bed. Okay, so may nagtatanong po mga kapwa ko ka-farmers sa atin patungkol po sa ating tanim na ampalaya o kamatis, ba't hindi tayo nagmumulching. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, nagmumulching lang ako sa talong, kasi ang talong once na itanim natin, hindi man na magkaugat ang kanyang puno, hindi kagaya katulad sa kamatis at saka ampalaya, kahit insan dampal pa ang matambakan ng lupa ay magkakaugat din siya. So ayan, makapag hagis tayo sa lupa galing sa gitna papunta sa puno, hindi tayo nagmumulching. Kasi mga kapwa ko ka-farmers, kasi sabi nila tipid daw sa pag ng damo. So ito mga ka-farmers, dahil daanan pa natin to ng tiller, so ibig sabihin pag once na mandaanan ito'y malinis uli, kasi yung mga bagong sibol na damo ay mamamatay, di ba? So tapos siguro sa linggo na yung daanan to, and then pagka mga 26 to 28 days daanan uli, then hagis na diretso sa puno ng ating ampalaya. So ganyan ang ating mga gagawin dito mga farmers. Ganun din sa ating kamatis, kasi ang kamatis, ang kanyang puno ay makakaugat. So ang bell pepper, ang siling sigang or talong hindi din magkakaugat, kaya sadyang itinaas natin o nakabid na ang kanilang tataniman, tulad ng makikita nyo din samahan nyo ako para ipapasilip ko po sa inyo. So dito banda, kamatis ang ating itatanim, and then ampalaya sa likuran ng ampalaya, talong doon. So mahigit kumulang siguro mga 1/2 hectares o 1/3 ba, and then ito nasa 1 hektarya ang ating tataniman ng kamatis. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers, nandito tayo sa ating tataniman ng
siling sigang or veal. Ito mga kapwa ko ka-farmers, nakabid na siya. Ayan. So ang inaantay natin din ang ulan, no? Para kung halimbawa may ulan na, mabasa ang kanyang bed, no? Mag-spray tayo ng Serenade or Husako or Bio-Agronica. So kung anong meron tayo, yon pwede na natin gamitin bago natin takpan ng plastic mulching ang lupa. Okay? So yun po ng mga kapwa ko ka-farmers, bakit na i-bid natin ang sasili at saka sa bell, dahil hindi na magkakaugat ang kanyang puno. Ganun pa man sa ating talong, no? So ang itanim natin diretso, yung ampalaya, pwede na to taniman mga ka-farmers ng kamatis pag halimbawa ito'y madaanan uli sa planting distance na hell to hell, half meter, root to root, simula dyan papunta doon, yun ang 2 meters, no? Yun na mga kapwa ko ka-farmers, may share ko po sa inyo sa umagang ito patungkol po sa pagtatanim ng mga ampalaya sa kamatis or sa talong or sa siling sigang. So ganyan po ang ating idea o pamamaraan po sa pagtatanim. Okay, sana nga po yun ay idea po kayong natutunan, no? So napakainit ngayon, na oras na ngayon kasi alas 11 pa lang. So bandang gitna nun, malapit sa atin ay medyo wala tayong ulap na makikita, pero doon banda, no, sa mga makakapal ang ulap at saka din sa ating likuran. Kaya sabi ko baka mamaya may ulan. Pag umuulan mga ka-farmers, 100% ako may magandang resulta din ang ating ampalaya kasi yung time na nagtanim tayo basa ang lupa, and then pagkatapos namin nagtanim inuulan, and then yung time na nagfertilizer kami walang ulan, no, sa umaga, pagkahapon nagdidilig kami uli ng tubig. So ngayon makakasurvive na ang ating tanim na ampalaya dahil po ito ang ugat niya ay nakakapit na sa lupa. Once na makakapit na sa lupa na pinagtaniman natin ay tuloy-tuloy na siyang mabuhay mga kapwa ko ka-farmers, basta alagaan lang natin sila, proteksyonan sa mga pesting insektong maninira sa kanila at saka applyan ng mga fungicide o gamot para sa mga fungus na umaatake sa kanila, parang lumaking malusog ang ating mga halamang pananim po mga kapwa ko ka-farmers sa ating bukirin. Okay, so sa lahat ng may mga katanungan, huwag kayong mahiyang magtanong o mag-comment, no? Kasi alam nyo mga kapwa ko ka-farmers, bilang isang farmer at walang pinag-aralan, pero mataas naman po ang ating karanasan sa pagtatanim po kasi dito ako lumaki, no, sa pagtatanim. Kasi yung pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay ay galing pa sa aming mga lolo hanggang sa aming tatay, hanggang namin mga ka-farmers, yung ako ay nasa elementarya pa nag-aral. Bago makapasok sa paaralan, kailangan namin makapag-pulverize ng isang bed na tataniman namin ng pichay, kasi pichay ang po namin nung ako'y bata pa, kangkong, pichay kangkong. So mag-pulverize kami ng isang plat na ang lapad ay 1 metro, ang taas ay mga 10 metro. So yun po ang aming i-pulverize, kasi pag uwi namin may matatamnan kami ng kangkong or pichay. So yun po, no, mga kapwa ka-farmers, kasi nung ako'y bata pa, ang palaging tinatanim ng tatay ko ay palay, mais, and then pag katapos sa mais, mga gulay. So ang gulay na palaging nakita ko nung ako'y bata pa na itatanim ng tatay ay ampalaya, talong. Ay kay nanay naman yung kangkong at saka pichay, then may mga sitaw, ganyan. So hanggang ang mga kapatid ko sila ay nakapagtapos, dahil panganay ako sa 3 lalaking magkakapatid, ako ang ilang ang hindi nakatapos. So yung sunod ko ay nakatapos din, isa din siyang maestro, no, sa aming lugar. Din yung mga bunso kong kapatid may mga teacher, may mga police, and then ako ang hindi nakapagtapos, elementarya lang. So kahit elementarya lang mga ka-farmers, busog na busog ang utak ko sa mga theory, kasi kahit saang mga seminaryo ay pinupuntahan ko. Nung ako'y nasa Mindanao pa, pag halimbawa may mga malaking mga seminar dito ganapin sa Luzon, 2 araw, yan pupuntahan ko, no, o sa Cebu ba. So ngayon nandito ako sa Manila, ganun pa din ang aking ginagawa. Patuloy din akong sumasali o makikilahok sa mga malalaking mga seminar, no, sa about farming. So siguro may mga schedule na po kami, no, na pumunta sa ibang lugar para magbisita, lalo na sa mga nagka-greenhouse, no.
So may mga ano na kami. So ang inaantay mga ka-farmers, ang bakanting oras ko lang. Kasi sabi ng mga kaibigan ko anytime. Tapos pag sila may mga lakad, gusto nila palagi akong kasama. Dahil busy ako sa ating farm 1 at sa farm 2 at may asikaso pang iba. Ayan, mga kapwa ko ka-farmers, hindi nakasama sa kanila. Maraming papunta ng Baguio, papuntang Isabela, papuntang Luwag, Ilocos, papuntang Pabicol, may Pabisayas, may Pabuhol. So hindi na ako nagpunta mga ka-farmers dahil sa sobra kong busy. Hindi ko pwedeng iwan ko ang farm dahil dito po nabubuhay ang mga tauhan at ang mga pamilya ng mga tauhan ko at saka ako at ang pamilya ko. So dito po kami umasa araw-araw kasi wala akong ibang trabaho kundi ang pagtatanim lang ng mga gulay, matag-araw man o tag-ulan. So ibig sabihin sa madaling salita, rin or shine, walang tigil sa pagtatanim kasi yun po ang hanap buhay. May mga panahon na kumikita, may panahon na mga lululugi. So package kasama na po lahat mga ka-farmers. Hindi naman po sa lahat na panahon tayo malulugi. May mga panahon man na tumama o sa magandang presyo at kumikita. At then yung magkasabay lang, and then tapos walang protection sa gobyerno natin. Ayan mga ka-farmers, kawawa po tayo. Alam natin sa ibang lugar o probinsya ay napakataas ang demand, pero sa atin pag halimbawa ay magkasabay, sobrang mura lang. So wala nang solusyon kung paano parang hindi malulugi ang mga farmer. Like for example sa mga farmers sa Baguio, kawawa sila. Pag once na sila ay mag-ani ng repolyo, 4 hanggang 8 piso lang ang 1 kilo. Pero sa ibang lugar papuntang Naga hanggang Bicol, sobrang taas, nasa 40 hanggang 50. Ang retail 80 to 100, So yun po mga kapwa ko ka-farmers. Mas maganda kung may mga ganyan na mga pangyayari, gagawa ng paraan sa gobyerno. Pwede ang gobyerno magbigay ng malalaking sasakyan, wing van ba na aircon para dalhin yung mga kalakal ng mga farmer galing dyan papunta sa ibang mga probinsya, So mas magandang may ganyan para yung mga farmer ay hindi tuluyang mawala or malulugi. Alam yung mga kapwa ko ka-farmers, ang farmers sa bansang Pinas ay unti-unti na pong nawawala dahil walang silang proteksyon sa gobyerno. Alam nyo ba mga kapwa ko ka-farmers, kaya sa Department of Agriculture i-monitor o i-control ang ani ng mga farmers sa market, pero hindi nila kaya i-control ang mga inputs o mga pangunahing pangailangan ng mga farmers. Alam nyo, sa tagal ko ng pagtatanim ng mga gulay, mag 35 years na po tayo, mulang ako ay gumagamit ng mga synthetic na mga fertilizer, wala pa akong nakita na ang fertilizer ay nag 1,000 bumaba sa 600, wala. Patuloy nagtaas. Yung bago pa lang ako dini, ang Triple 14 Atlas 1520, then 1620, ngayon 2002 na. Okay, and then ang Unique 16 na 2550, ngayon 32 na. So yun mga ka-farmers, patuloy nagtaas ang mga inputs o mga pangunahing pangailangan sa mga farmers, samantalang ang ani ni farmers ay ganon pa din. So yun po ang kawawa, parang sa tingin ko pinapatay po tayo sa mga sarili nating panggobyerno sa bayan natin. Kaya ang iba ay nangingibang bansa na lang, nangingibang bansa o lugar na lang po sila dahil po dito sa atin parang hindi tayo makakaasa, hindi tayo makakaasa. So patuloy tayong lubog-lubog. So sa akin mga ka-farmers, laban lang. Kaya pag ako'y magtanim, may ampalaya, may talong, may kamatis, para kung halimbawa ay bumagsak sa kamatis, makakabawi sa talong or sa ampalaya. Parang ganun mga ka-farmers. Hindi lang ako nagtatanim ng isang variety, katulad nito, may talong, may ampalaya, may kamatis, para kung sakaling ang kamatis ay tumaas, ang ampalaya at talong bumaba, so may makakabawi. So ganyan ang diskarte at technique natin mga ka-farmers na gusto kong malaman po sa inyo. Okay, malaman po ninyo. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shoutout ulit sa lahat ng mga viewers, sharer at commentator, at saka sa aking mga subscriber. Hanggang sa muli, ako na may paalam. Bye bye and God bless. Thank you.